May isang masakit na katotohanan sa trading na kadalasan hindi agad naiintindihan ng marami. Hindi dahil gumana ang isang strategy noong nakaraang buwan, ibig sabihin gagana pa rin siya ngayong buwan. Hindi dahil kumita ka sa breakout setup sa isang panahon, ibig sabihin kikita ka na rin sa parehong style kapag humina ang galaw ng market. At hindi dahil may indicator na naging paborito mo, ibig sabihin siya na ang sagot sa lahat. Diyan maraming trader ang nadadali. Akala nila ang problema ay execution lang. Pero ang totoo, minsan ang mas malaking problema ay mali ang gamit nilang strategy para sa kasalukuyang kondisyon ng market. Ang market kasi hindi isang personalidad lang. May panahon na malinis ang trend, may panahon na paikot-ikot lang ang price, at may panahon na sobrang bilis at gulo ng galaw dahil sa volatility o balita. Kaya kung iisa lang ang atake mo sa lahat ng sitwasyon, para kang gumagamit ng iisang susi sa lahat ng pinto. May mabubuksan ka pero marami ring hindi. Isipin natin sa simpleng paraan, kapag trending ang market, mas may sense ang strategy na sumusunod sa direksyon ng galaw. Kaya nga ang trend trading ay nakatuon sa pagsakay sa momentum ng price sa halip na hulaan ng eksaktong tuktok o pinakailalim. Sa ganitong kondisyon, ang mga pullback entries, breakout continuation at trend following system ay may mas malinaw na pagkakataon dahil umaandar ang price sa isang direksyon na may follow through. Pero kapag ang market ay nasa range lang o paikot-ikot sa support at resistance, ang parehong breakout strategy na dating panalo ay pwedeng maging sunod-sunod na false breakout. Doon papasok ang idea ng mean reversion, kung saan ang price ay may tendency na bumalik sa average o gitna ng range sa halip na magtuloy-tuloy agad sa isang malakas na trend. Ibig sabihin, may market condition na pabor sa momentum at may market condition na mas pabor sa pagbalik sa average. Magkaiba ang ugali ng market, kaya magkaiba rin dapat ang approach. Dito nagsisimula ang kalituhan ng maraming trader. Nakahanap sila ng isang setup na gumana ng ilang linggo. Siyempre, tataas ang confidence. Iisipin nila, ito na, nahanap ko na rin sa wakas ang Holy Grail. Pero ang hindi nila napapansin, baka hindi strategy ang tunay na magaling. Baka swerte lang sila na tugma ang strategy nila sa kasalukuyang market regime. Kapag nagbago ang market at hindi na akma ang dating approach, bigla silang malilito. Iisipin nila, bakit dati panalo naman to? Ang sagot, dahil iba na ang environment. Ayon mismo sa mga libro tungkol sa trading psychology at market behavior, ang market ay nagbabago ng pattern ng trend at volatility sa paglipas ng panahon. Kaya hindi talaga natatapos ang learning curve ng trader. At sa mga panahong nagbabago ang cycle pero hindi pa ito na-adapt ng trader, doon madalas natutuyo ang kita. Halimbawa, may trader na sobrang sanay sa breakout trading, ang nakasanayan niya kapag nabasag ang resistance, papasok agad siya dahil sanay siyang makakita ng follow through kung nasa malakas na trend ang market. Pwede itong gumana ng maayos. Pero paano kung ang market ay manipis ang volume, walang malinaw na participation at ang galaw ay puro fake move? Pwedeng mabasag ang resistance sa isang candle tapos sa susunod babalik agad sa loob ng range. Sa maraming pagkakataon, mahalaga ang volume para makatulong sa pag-confirm kung may lakas ba talaga ang galaw o nanghihina na ito. Ibig sabihin, kahit pareho ang itsura ng breakout sa chart, hindi pareho ang quality ng breakout kapag iba ang kondisyon sa likod ng galaw. Kaya ang trader na hindi marunong tumingin sa context, kadalasan ang nakikita lang niya ay pattern pero hindi niya nakikita ang soul ng market. May isa pang mahalagang dahilan kung bakit hindi uubrang iisang strategy sa lahat ng kondisyon. Magkaibang behavior ng volatility, may mga panahon na tahimik ang market, mabagal, mahinahon, parang walang gustong mangyari. Sa ganitong sitwasyon, ang wide na stop loss at sobrang taas na target ay pwedeng hindi praktikal dahil kulang ang galaw. Pero may mga panahon din na biglang tumataas ang volatility. Kapag ganito, ang dating tamang stop loss mo ay biglang nagiging napakasikip. Nasasapul ka agad kahit tama naman sana ang bias mo. Matagal lang kilala sa market research ang volatility clustering o yung sunod-sunod na periods ng mataas o mababang volatility. Ibig sabihin, hindi pare-pareho ang bilis at lakas ng market sa lahat ng oras. Kaya kung ang strategy mo ay nakadesign lang para sa kalmadong market tapos pinilit mo sa sobrang volatile na kondisyon, malamang dudurugin ka ng ingay ng market. Ngayon, idagdag pa natin ang epekto ng balita. Minsan maayos ang chart, malinis ang structure, maganda ang setup, pero isang biglang economic release, isang policy update o isang malaking headline lang kayang baguhin ang takbo ng market sa loob ng ilang minuto. Kaya may mga nagpapaalala na ang news ay isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit biglang nag-iiba ang reaksyon ng price. At sa mga mabilis na kondisyon, posibleng ma-execute ang stop orders ng malayo sa inaasahang price. Kaya ang isang setup na gumagana sa tahimik na araw ay hindi automatic nagagana sa araw na puno ng event risk. Hindi ibig sabihin mahina ang strategy mo, ang ibig sabihin lang baka ginagamit mo siya sa maling oras. Isa pa ito sa mga
pinaka-common na pagkakamali ng traders. Masyado silang attached sa setup nila kesa sa objective reading ng market. Kapag may paboritong pattern ng trader, gusto niya yun ang makita palagi. Kapag mahilig siya sa mean reversion, bawat overbought para sa kanya short agad. Kapag mahilig naman siya sa trend following, bawat maliit na breakout para sa kanya continuation agad. Ang problema, hindi naman obligadong sumunod ang market sa gusto natin. Ang trabaho natin ay hindi pilitin ang market na umayon sa strategy. Ang trabaho natin ay basahin kung anong klaseng market ang nasa harap natin, saka magdesisyon kung ang strategy ba natin ay bagay ron o hindi. Ito ang malaking diferensya ng trader na laging ubos sa emosyon at trader na may proseso. Yung una, laging pinapatunayan ang sarili niyang bias. Yung pangalawa, inuunang intindihin ang kondisyon bago kumilos. May mindset trap din dito na sobrang delikado. Kapag sunod-sunod ang panalo, akala ng trader nahanap na niya ang sikreto. Kapag sunod-sunod ang talo, iniisip naman niya, palpak na ang buong sistema at kailangan ng palitan lahat. Parehong extreme ang dalawang yan. Ang mas mature na tingin dapat ay ganito. Baka hindi sira ang strategy at baka hindi rin ito perpekto. Baka kailangan lang kilalanin kung saan ito malakas at saan ito mahina. May mga research at institutional materials na nagpapakita na ang momentum o trend following strategies ay may mga panahong maganda ang performance, pero may mga turning points at regime shifts na mahirap para sa kanila. Sa kabilang banda, ang mean reversion signal ay maaaring gumana sa loob ng isang regime, pero kaya ding magbigay ng maling signal kapag may structural o regime change. Napakahalagang aral nito. Hindi mo dapat asawahin ang strategy mo. Dapat alam mo lang kung kailan ito dapat gamitin at kailan dapat umiwas. Kaya kung tatanungin mo ako, ano ang mas tamang goal sa trading, ay hindi maghanap ng strategy na gumagana sa lahat. Sa totoo lang, mas realistic ang goal na maghanap ng strategy na malinaw ang edge sa particular na kondisyon, tapos gumawa ng rules para malaman kung kailan mo siya gagamitin. Dito pumapasok ang kahalagahan ng market classification. Tanungin mo muna ang market bago ang sarili mo. Trending ba ito o ranging? Malinis ba ang direksyon o choppy? Mataas ba ang volatility o tahimik? Malakas ba ang volume na sumusuporta sa move o mahina ang participation? May major news risk ba? Kapag nasagot mo ang mga tanong na yan, mas tataas ang chance na ang gagamitin mong strategy ay bagay sa kasalukuyang laban. At para naman sa mga beginners, hindi mo kailangan ng 10 strategy agad. Hindi mo kailangan ng chart na punong-puno ng indicators. Ang kailangan mo muna ay malinaw na pag-intindi na hindi pare-pareho ang market. Pwedeng iisa muna ang core system mo, pero dapat may malinaw kang filter. Halimbawa, kung breakout trader ka, baka dapat may condition ka na gagamit ka lang ng breakout kapag may malinaw na trend sa higher time frame at may sapat na confirmation mula sa volume. Kung mean reversion trader ka naman, baka mas bagay ka kapag malinaw na nasa range ang market at hindi malapit sa high impact news. Ibig sabihin, hindi strategic count ang unang problema. Context awareness ang kulang sa marami. Isa pang malaking lesson dito ay risk management. Kahit tama pa ang strategy mo para sa tamang kondisyon, talo ka pa rin kapag mali ang risk mo. Lalong totoo ito kapag nagbabago ang market. Sa mabilis na market, baka kailangan mong bawasan ng position size dahil mas malaki ang movement. Sa mas tahimik na market, baka kailangan mong maging realistic sa target at iwasan ng sobrang laking expectation. Paulit-ulit din sinasabi ng mga expert na ang discipline process at risk controls ang naghihiwalay sa trader na tumatagal laban sa trader na mabilis maubos. Dahil sa dulo, hindi lang entry ang sukotan ng galing. Ang mas mahalaga ay kaya mo bang protektahan ang capital mo habang ina-adjust ang sarili mo sa realidad ng market. Kaya kung nararamdaman mong parang biglang tumigil sa paggana ang dati mong setup, huwag mong isipin agad na malas ka lang o bobo ka na bigla. Huminto ka muna at tanungin mo, pareho pa ba ang market condition ngayon kumpara noong gumagana ito? Dahil ang market, buhayan, gumagalaw, nagbabago, nag-iiba ng ugali, at ang trader na gustong tumagal, dapat marunong ding magbago, hindi para habulin ang bawat bagong strategy, kundi para maintindihan kung kailan dapat umatake, kailan dapat magbawas at kailan mas matalinong huwag munang pumasok. Sa huli, ito ang kailangan nyo tandaan. Hindi ka dapat naghahanap ng magic formula na sasalo sa lahat ng market condition. Ang tunay na edge ay hindi lang nasa setup, nasa tamang pagtutugma ng setup, kondisyon ng market, at disiplinang sundin ang proseso. Kapag naiintindihan mo yan, mawawala ang ilusyon na kailangan mong hulihin ang bawat galaw. Mas magiging kalmado ka, mas magiging mapili ka, at mas lalaki ang chance na ang trading mo ay hindi lang puro excitement, kundi may tunay na structure. Dahil sa trading, ang hindi marunong mag-adjust kadalasan na uubos. Pero ang trader na marunong kumilala sa market bago kumilos, siyang may mas malaking pag-asang tumagal at kumita sa mahabang panahon.